malakuryenteng sumagitsit sa kabuuan ng Binondo ang balitang may magaganap na pagsasalo sa tahanan ni Don Santiago. Nakarating na ba sa inyo ang balita? Isang malaking pagsasalo-salo ang gaganapin sa tahanan ng Kapitan Tiago. Usap-usapan ito sa buong bayan. Ano? May piging mangyayari ng gabi? Abay pronto, madali at ang pagdarat na natin doon. O siya, tara na, baka mahuli pa tayo. Buenas noches, buenas noches. Tuloy. Tuloy kayo, tuloy. Sadyang napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Paano mo nalaman? Naturalmente, aber, napakayaman ata ni Kapitan Tiago. Makikita mo, magtagal ka pa rito at sasang-ayon ka rin sa mga sinasabi. Iba ang mapamahala sa Madrid, iba rin rito sa Las Pilipinas. Pero padre, Ako halimbawa, 23 taon na ako namamalagi dito. Wala nang ibang mas dudulog pa sa akin kung ang pag-usapan ay mga Indio. Abay nang ako'y napadpad sa lupain ito, ako'y nilagay sa isang bayan na dumog sa pagsasaka. Hindi pa ako magaling noon manangalog, ngunit marami nang nangungumpensal sa akin na babae. Kaya nang ako'y umalis, ay binaba ako ng regalo. Dinati nila akong lahat. Nagpamusiko pa nga. hindi ko kaya. Teka muna. Makinig muna kayo. May umalis sa akin na hindi nagtagal ng gaya ko. Pero nang siya ay umalis, ay higit ng mas marami na naghatid. Lalo na marami nagsisipag-iiyakan at lalo mas nainang ang mga musiko. Samantalang mas malakas siya mamalo at doble ang buto na sinisingil. Hindi lang iyan, abay natira ako sa bayan ng San Diego. May 6,000 mga naninirahan roon at lahat ay kilala ko. Kapatid ko ang bawat sikreto nila. Kung sino man ang ama ng batang iyan, kung sinong dalaginding ang nililigawan ng binatang iyan, kung sinong lalaki ang kinakalantari ng babaeng iyan, lahat ay alam ko. Bunsod na mangumpisal nila. Sige, itanong nyo man kay Santiago na may-ari ng bahay na ito kung ang nagsisinungaling. Doon pa nga kami nagkakilala at naging magkaibigan. Ngayon nyo makikita ang mga Indio ay talagang Indio. Biruin mo nang umalis ako sa San Diego ay ilan lamang ang nagsisipaghatid sa akin. Mga matatandang huklubang hukod-ukod at ilang terseno hermano. Biro mo't 20 anyos ako na nabili sa San Diego. Alam mo ba kung gaano katagal ang 20 taon? Paumanhin, padre. Ngunit hindi ko po mapagkuro kung anong kabagayan ng inyong mga sinasabi sa pagkakaalis ng monopolyo ng tabako. Ano? Anak ng Diyos, posible bang hindi mo makita ang patotohanan ng gayong kasindinaw ng ilaw na ang kasingalan ng reformang nais ipatupad ng mga ministro ng Madrid? Isa tong kabaliwan. Naniniwala ko kayong... Naniniwala akong katulad ng aking pananampalataya sa Ebanghelyo. Napakidolente ng mga Indio, nuknukan ng mga tatamad. Pasensya na po kung makikisali ako sa usapan mo. Napukaw po ang aking atensyon ng inyong mga sinabi. Totoo nga ho kayong tamad ang mga katutubo. Ito baka naman tulad ng sinasabi ng isang manlalakbay na tayong mga Kastila na nambibintang sa katamaran ng ibang tunay na idyolente. Dahilan kung bakit hindi umuunlad ang kolonyang nasasakupan ng Espanya. Oo, kainggitan. Itanong niyo man kay Ginoong Laura. Alam niya ang pasikot-sikot sa bansang ito. Tingnan niyo kung may masihigit pa ba sa katangahan ng katamaran ng mga Indio. Totoo ho iyan. Liputin man ninyo ang buong daigdig at hindi kayo makakatagpo ng higit pa sa pagkaindolente ng mga Indio. Bukod sa puno ng bisyo, ay mga walang utang na loob pa. At sapagkat mga walang pinag-aralan, ang sasama pa ng asal at kay gastaw pang kumilos. Mga Ginoo, naniniwala akong tayo nasa tahanan ng isang Indio. Kalokohan. Wala kang dapat ipangamba. Hindi tinuturoy ni Santiago na isa ay isang Indio. Hayaan nyo. At makaraan ng ilang buwang pananatili nyo rito ay magbabago kayo ng isipan pagka kayo ay nakadalo na sa isang maraming handaan at sayaw. Kung makatulog na kayo sa mga papag at kung makakain ng walang katapusang tinol. Ang tinola ho bang sinasabi niyo ay tulad ng lotus na nakakapagpalimot ng isang tao? Lotus ba lotus? Puro kayo kahangilan. Ang tinutulang sinasabi ko ay ginisang inahing manok na sinahugan ng upo. Gano'n ka ba katagal dito? 4 na araw po. Nagpunta ka ba rito para magtrabaho? Hindi po. Nagpunta po ako rito para makilala ang Las Pilipinas. Kakaiba kang tunay, Ginoo.
Isang katangahan ang gumasta ka papunta rito para lamang makilala ang Pilipinas. Gayong maraming mga libro ang maaari ninyong basahin tungkol sa bansang ito. Mga aklat ay sinulat ng mga may makikitid na isip. Paumanhin, Reverensya, sinabi ho ninyo na nagsilbi kayo sa San Diego ng 20 taon bago kayo ilipat sa ibang lugar? Hindi ho ba kayo masaya doon? Hindi. Talagang masakit maiwan ng isang bayang tinigilan ng 20 taon. Ako, kahit paano ay nalungkot sa aking paglisan. Bagamat ilang buwan lamang nanatili sa Camili. Gayunpaman ay batid ko ang aking paglisan doon at lalong ikinabuti ng komunidad at maging ng aking sarili. May reliyon man o wala. Maaari may kalayaan o walang kalayaan. Ang mga kuro sa bawat lugar na pinaglalagyan sa kanila. Napapasademonyo na ang bansang ito. Sa katunayan, malala na ang kasamaan ng mga tao rito. Inalit niya ang padre. Sama ang loob dahil lang hindi niya tinawag na reverensya. Anong iyong ibig sabihin? Anong nangyayari sa inyo? Kaya dumarating dito ang lumbang maraming sakuna. Sinatakilik ng mga pinuno ng mga herehe laban sa mga ministro ng Diyos. Ano hong ibig ninyong sabihin? Anong ibig ko sabihin? Sinasabi ko ang iniisip ko sabihin. Ang sinasabi ko, kapag pinalis na isang kura sa kanyang sementeryo ang bangkay na isang herehe, ay wala. Kahit ang hari ay walang karapatang mangialam at magparusa. Kaya sinong general ito pa yan? General Calamidad, walang Poncio Pilato ang... Padre, ang kanyang karilagan, ang kamahalan, ang gobernador general ang siyang vice-real patrono. Ano bang karilagan? Anong vice-real patrono naman? Kung nangyari noon, ito ay sinalagkat sana siya pababa ng hagdan ng palas. Tulad ng minsan ginawang kapisanan ng kapastahang gobernador ng Bustamante. Iyon ang mga panahon nila yun ay ang tunay na panahon ng pananampalataya. Pinauunawa ko sa inyo, Padre, ang karilagan. Ang kamahalan ang siyang tumatayo sa ngalan ng hari ng Alfonso. Hindi ko ho mapapayagang gustain ninyo ang kanyang kamahalan. Anong hari-hari? Wala ibang hari para sa akin, kundi nag-iisang tunay lang. Huminto kayo! Bawiin ninyo ang inyong mga sinabi dahil kung hindi makakarating ito sa kamahalan bukas na bukas din. O sige, magsumbong ka. Nariyan ang karwahe sa labas. Maaari mong gamitin. Ngayon din! Mga Ginoo, huwag sana natin pagkagalitaan ng mga bagay-bagay na hindi naman nangangailangan ng pagtatalo. Nangyari sana'y mapag-iba natin kung ano ang pahayag na nanggagaling sa puso at kung ano ang bunga lamang ng galit. Ang pahayag na tuwirang nagmula sa puso ang dapat lamang nasisiling. Ngunit dapat pa rin pag-aralan kung ito ba ay napag-isipan mabuti o aksidente lamang sa nasabit. Maaari ang mga pahayag na parehas ninyong sinabi ay bunga lamang ng mainit na pagbabalik-taktakan. Por Accidente Sipor, batid ko kung anong pinupuntirya ni Padre Damaso, Padre Sibila. Matagal-tagal na rin ang payagan ng katulong ng pari ng San Diego na mailibing ang isang bangkay ng marangal na Katoliko. Marangal sapagkat lubos ko siyang kilala. Makailang ulit ko nang nakadaupang palad. Ano kung hindi siya nakakapangumpisal? Ganon din po ako. Ang paratangang siya'y nagpakamatay isang kasinungalingan, isang paninirang puri. Ang isang amang tulad niya ay may anak na minamahal at pinapangarap na magtagumpay. Ang isang amang matapat, makatarungan, mapagmahal sa kapwa at tipunan ay hinding-hindi kailanman maaaring magpakamatay. Ito lang po ang masasabi ko, Padre, at hindi ko na po sasabihin ang iba ko pang nasa isip. At sa palagay ko ay dapat ninyong pagpasalamat iyon, inyong reverensya. At sa pagbabalik ng kurang ito sa bayan ng San Diego, ay walang kahabag-habag na ipinabugbog ang katulong na kurang. Pinahukay rin ng walang puso ang bangkay ng marangal na ama sa sementeryong Katoliko at iniutos na ilipat sa ibang libingan. Walang umimik sa mga mamamayan ng San Diego. Bagamat may mangingilang nakakaalam ng pangyayaring ito ay walang sino man ang naglakas loob na sumalungat sa kurang. Walang ibang kaanak ang taong iyon, liban sa kanyang anak na nasa Europa noon. Nang malaman ito ng kamahalan ay agad ipinalipat si Padre Damaso sa ibang lugar. Nasabi ko na ang lahat, kaya na lamang ang husga. Pinalulungkot kong masaling ng busy na sadya ang mga bagay na di dapat pag-usapan. Ngunit kung sa duloy may pakinabang naman ng iyong pagalis ay... Ano magiging pakinabang? At papaano nawala? Ang mga papeles na waglit sa aking pagalis. Buenas noches.
noches. Buenas noches po, Padre. Buenas noches. Buenas noches po, Padre. Ano ang masasabi mo sa may handa, Ginoong Laruha? Kung ano ang kanyang pag-uugali, hindi pa ako naipapakilala sa kanya. Lumabas raw siya, sabi ng ilang bisita. Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi na kailangan pagpapakilala. Isang masunurin tao si Santiago. Isang taong hindi makatuklas ng pulbura. Kayo po naman, Ginoong Laruha. Paano bang matutuklasan ng pobreng iyon ng pulgura? Kayong mga inchik ang sinasabing nakatuklas ito ng malaong panahon. Mga inchik, tinatakasan na ba kayo ng bait? Ginang, gumising nga kayo. Isang Prasiskanong tulad ko ang nakaimbento niyan, si Padre. Si Padre Sebastiano, ika-7 siglo. Ah, maaaring Franciscano. Pero baka isang misyonaryo sa China ang Padre Savans na iyon. Baka squirts ang ibig niyong sabihin, Senyora. Abay, ewan ko. Padre Savans ang sabi ng Padre. Inuulit ko lamang ang kanyang sinabi. Siya na, Sabas o Chebas. Kung ano man yan, magbabago man ang isang letra niyan, ay hindi pa rin magbabago ang isang sino. At sa siglo 14, Padre, hindi sa 7. Ah, dagdagan mo man o bawasan. Ang isang siglo ay hindi mapapalitan ng isang Dominicano ang pagiging Franciscano na inventor. Huwag naman ho kayong magalit, Padre. Nainam nang naimbento niya ang sa gawing iyon ay hindi na kailangan pang problema sa pag-iisip ng ibang Fransiskano. Teka muna, Padre. Sabi niyo siglo 14 iyon. Siglo 14 bago o pagkaraang magkatawang taong Kristo? Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. May kapurihan kong pinakikilala, si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng nasira kong kaibigan. Magandang gabi po, mga senyora. Aba, Padre Damaso, ang pura paroko ng aming bayan at matarik na kaibigan ng aking ama. Pagpaunin po ninyo, tila nagkamali o ata ako. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Dama. Ngunit hindi ko naging kaibigan ng iba. Ginoo, ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Opo, ako nga. Salamat naman at dumating kayong maluwalhati dito sa inyong lupain. Naway hindi kayo matulad sa sinapit ng inyong ama. Sapagkat batid ko siya isang mabuting tao. Ginoo, ang parangal na pinatutungkol ninyo sa aking ama ay pumapawi ng aking pangamba sa tunay na kinathan niya. Sapagkat hanggang ngayon, ako ang kanyang anak ay walang nalalaman sa kanyang pagkamatay. Kayo na po ang maupo rito, Padre. Hindi, dahil kita may karapatan. Kung ayan po ang iyong pinag-uutos, Padre, ay wala akong magagawa kundi ang sumunod. Wala akong pinag-iutos. Ginoo, kayong nasa mundo tayo ng mga tao at wala sa mundo ng mga espiritu. Mas nararapat na kayo ang maupo rito. Salamat, ngunit hindi na po. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiganos al Señor y estos tus regalos, tu estemos a punto de recibir. Por Cristo nuestro Señor. Amen. Kung ganun ay ito pala ang tinulang sinasabi nila, May batid mo na? Ako po ay nag-aalangan baka ang Pilipinas ang siyang nakalimot sa akin. Katakataka sa tinatagal-tagal ko sa ibang bansa ay noong isang taon lamang ay nakatanggap ng balita. Tila ako isang estrangherong hindi man lang alam ang kung kailan at paanong namayapa ang aking ama. Saan po kayo? Eh bakit hindi man lang kayo tumiligrado? Noon naman kami ikinasal sa ibang bansa, ay nakarating naman sa Pilipinas sa aming mensahe. Ilagang Europa po ako, sa Alemania at Polandia. may kilala po akong Espanyang galing sa Warsaw. Poland Stanitsky po ang ngalan. Nakita po kaya niya siya? Pari po, ngunit sa ngayon ay hindi ko maalala. Ay, di pa niya siya may pagkakamali sa iba. Mamula-mula po ang kanyang buhok at napakasabang mga stila. Napakalinaw ng inyong pagkakalarawan. Ngunit kung pangangastila ang pag-uusapan, hindi po ako magsasalita ng Kastila kailanman. Maliban sa pinuntahan kong isa o dalawang konsulado. Paano po kayo nakikipag-usap doon?
Ginagamit ko po ang wikang sinasalita sa bawat bansa na pinupuntahan. Kayo po ay mukhang marami ng lugar na napuntahan. Ano po kaya ang inyong pinakamahal ng bayan na nakita? Kung susuriin ko, ang mga bansang nadala ko na, napansin ko po ang kaunlaran at kaligtaan ng mga mamamayan at katimbang na tinatanggap nilang kalayaan o kawalan nito. Wala ka na bang ibang nakita bukod dyan? Mukhang hindi sapat ng gumasta ng malaking kayamanan ang Panginoong bansa. Kung kaperanggot na karunungan lamang ay iyong makukuha. Aba, kahit sinong bata ay makakaalam niyan. Mga kaibigan, huwag po kayo mabigla kung bakit pamilyar na pamilyar ang trato sa akin ng butihing pura. Ganyan po niya ako tratuhin noon bata pa ako. Bagaman matagal na rin ang nakaraan, ay malimit silang maging panahuin ng aking ama. Sa maraming pahapunan sa aming tahanan. Itong paamunhin ninyo, maiwan ko kayong lahat. Kadarating ko lang, kanina subalit may kailangan akong puntahan bukas na bukas din. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Mga kasama, para sa Espanya at para sa Pilipinas, uminom tayong lahat. Sinundo ng Tia Isabel mo si Maria. Malamang ay kasakasama nila ang bagong pura. Hintayin mo na sila. Magtutungo ako bukas sa San Diego. Kayo na po ang bahala magpamangkin sa kanila. Kita mo? Ayun ang sinasabi ko. Hindi ba't sinabi ko kayo ng walang modo ang mga Indio? Hindi niya matanggap na pagsabihan ng isang prayo. Makapunta lang ng Riopa ay akala mong kung sino nang umasta. Wala pa rin halos pinagbago. Mabagal pa rin. Kay bagal pa rin ang pagunlad ng Maynila. Ginoo, kayo uuwi na po ba? Opo, Ginoong Ibarra. Kung gayon mag-ingat po kayo, matutunawa kayo sa inyong ama. Ipagpamuti. Ngunit sa palagay ko, lubos na malapit kayo sa aking ama. Maaari niyo po masabihin ang kanyang sinabi? Bakit? Hindi niyo po ba alam ang nangyari sa inyong ama? Tulad ng pagkakaalam ng lahat ay namatay siya sa karsel. Sa karsel? Paano nabilanggo ang aking ama? Nakakagulat dahil hindi niyo man lang alam ang nangyari sa inyong ama, Ginoo. Ito ay dahil sa sulat niya sa akin noong 1 taon, ay binigyan diin niya na huwag akong magtataka kung hindi siya makapagpadala ng sulat sa akin. Gayong magiging abala siya rito. Sa palagay ko ang sulat na iyon ay bago siya mamatay. Mag-1 taon na siya'y nahihimlay sa inyong bayan. Kung ganoon, Ginoo, maaari mo bang ipaliwanag kung paano siya'y nabilanggo? Noong mga panahong iyon, isang mangmang na artilyerong Kastila ang naglilibot sa inyong lalawigan. Gawa ng wala siyang nalalaman ay nasisante. Ngunit dahil siya isang Kastila, kahiya-hiya namang siya'y pagbungkalin ng lupa. Dahilan upang siya ay gawing kolektor ng buwis. Di naman nagtagal ay napag-alaman iyon ng mga katutubo at siya'y naging tampulan ng tukso. Uy, di ba sa'yo hindi marunong magbasa? Tama, siya nga yun. Hala, bobo. Babebi, bobo. Uy, ano bobo? Magsilapit nga kayo dito. Hala, yari tayo. Tara na. Tama na po, huwag niyo po ako tulungan. Sige, Ginoo, maawa kayo sa bata. Huwag ka makailan rito, Ginoo. Di mo ba alam ko anong ginawa sa akin ng mga batang iyan? Mga bastos, mga walang modo. Sige, Ginoo. Noong sandali ring iyon ay nawala ng ulirat ang artilyero at tuluyan nang nawala ng hininga. Kamusta ka naman? May masakit ba sa'yo? Wala po, salamat po, Ginoo. Halika, dadalhin kita sa pagamutan. Hindi na po. Maraming salamat po sa inyong tulong. Kinulong si Don Rafael at naglabasan naman ang mga kaaway niya. Sari-saring kasinungalingan ang narinig. Inakusahan siyang isang erehe at kulog-pilibustero. Inakusahang nagbabasa ng mga sulatin laban sa simbahan. Pinaratangan ding ipinadala kayo sa isang protestanteng bahagi ng Switzerland. Sinabi ring may kaugnayan sa paring Ginarote na nagsimula ng rebelyon. Sa dami ng nalimutan ko na ang iba. Kinamumuhian din siya pagkat sinabihang hindi raw siya nangungumpisan. Bagamat may katotohanan ang isang iyon, ay batid ko at nang nakararami na higit siyang matuwid at patapat kesa sa ibang mga
nagbabanal-banalan. Marami akong nilapitan at hiningan ng tulong. Mga mahuhusay na abogado. Ngunit walang nais na magkaloob na kalabanin ang mga nag-akusa sa kanya. Kinatatakot nila ang kaligtasan ng kanilang buhay. Pakawalan niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Inosente po ako! Pakawalan niyo ako dito! Crisostomo, anak ko. Crisostomo. Crisostomo. Naaalala mo ba ako sa Europa, Ibarra? Napakalayo ng iyong nilakbay. Maraming magandang lugar doon at iyak na maraming magandang dalaga. At paano naman kita makakalimutan, Maria? May pangako ako sa iyo, hindi ba? Isang sagradong sumpa. Naalala ko ba na mamaya pa ang aking ina? Noong sinabi mo sa akin na walang ka ng ina, ngunit higit akong sawin palad sapagkat hindi ko siya kailanman nakita. At pagkatapos ay sabay tayong nag-iyakan. Minahal mo ang aking ina, tulad ng pagmamahal sa di man lang nakitang ina. At naalala mo rin ba, nang hawakan ko ang iyong mga palad at ipangako sa bangkay ng mamaya pa akong ina na paligayahin kita? Inuulit ko, Maria, saan man lugar ako magpunta, ay lagi kitang kasama sa alaala. Totoo ba, Ibarra? Totoo, Maria. Kung tutuusin na higit ang init ng iyong mga ngiti kumpara sa Italia, higit na may kulay ang iyong mga mata kaysa bukari ng adolasyon. At alam mo ba, Maria, nang unang pupunta ako sa ilog at namamangka, nangangarap akong ikaw ay aking kasama. Kabaliwan, marahil na masasabi. Ngunit iyan ay totoo. Wala pa akong napupuntahang malalayong lugar kaysa mo, maliban sa Maynila, Antipolo at San Diego. Pero lagi rin kitang naaalala. Kahit pa sabihin ng kura na kasalanan isipin kita. Naaalala mo ka ba? Noong mga panahong bata pa tayo, awit at tayo. Oo, Maria. At noong mga sandaling lumulusong tayo sa ilog, hindi ba't kay saya? Tingnan mo ito. Ito ang mga tuyong dahon ng sambong na ibinigay mo noon sa akin. Ha? Naitago mo pa pala ito. Kung gayon, ito naman ang sulat. Sulat? Naitago mo pala yan. Ano nga ba sinasabi sa sulat ko? Maaari ko bang mabasa? Wag! Sulat ito ng pamamaalam. Ito ang lagi kong binabasa sa mga sandaling nangungulila ako sa iyo, Ibarra. 7 taon na nang nakaraan, Maria. Pakiusap, hayaan mo akong malaman at nilalaman ng aking sulat. Pakinggan mo at babasahin ko. Ngunit lalagtawan ko ang mga kasinungalingan mo na hindi naman masabing binibilog mo ang ulo ko. Sinisinta kong Maria. Isa na yan sa iyong mga kasinungalingan, kaya't hindi ko na itutuloy ang iba pa. Daling panahon lamang na malagi ang binata sa tahanan ng dalaga ay hindi maikakaila ang kaligayahan sa kanilang mga mukha. Kasama ng kaligayahang ito ay mababakas ang lungkot, gayong batid nilang pareho na kailangan na nilang magpaalam sa isa't isa. Aba, puro bago living natin ngayon ah. Hindi mo mapagod. Lambot ang pinutol. Tumulog ka. Naku, napakaselan mo naman. Kung noon ay naranasan mong mag-ukay ng bangkay na 20 araw pa lamang, ngit-ngit ang gabi at umuulan pa nga, maalingaso pa iyon. Bakit mo naman humukay? Malalaman ko pa ba iyon? Ipinagutos na naman sa akin. Pinagutos kayo? Ipinagutos ng kura sa akin na hukayin ng bangkay at ilipat sa libingan ng mga insik. Pero napakabigat umaalingaso na iyon. Magandang araw, Ginoo. Pasensya na, ngunit matagal-tagal na rin akong hindi napaparito buhat nang ako'y maraming pinangangasiwaan at ako rin po'y nagkasakit. At nabanggit na po ni Kapitan Tiago na siya na ang bahalang magpakabit ng nicho. Ito'y aking tinaniman ng maraming bulaklak at isang malaking krus. Dito nga ba iyon? Siya nga, may naalala kong may isang bago sa tabi. May kaiklukan din po ang hukay noon dahil nagkasakit ang taga-hukay at ang kasama nito ang gumawa. Itanong ko kaya natin sa tagapangasiwa ng libingang ito, Senyor. Magandang araw mga Ginoo.
Anong dahilan at naparito kayo? Ginoo, maaari mo ba sabihin sa amin kung nasaan ang hukay na may malaking Diyos? Hukay na may malaking krus? At may mga halaman? Opo, yung may pensamiento, Adelpha at Sampaguita. Ginoo, sabihin niyo na po sa amin kung nasaan ang hukay na iyon. Kaya lamang ay akin ang masunog iyon. Sinunog? Ano ang sumagi sa iyong isip at ginawa mo? Ako'y napag-utusan lamang ng kura. Ng kurang malaki na sunugin iyon. At sinong kurong malaki? Ang kurang malaki, si Padre Garote, ang paring nangahampas. Tatapwat, masasabi niyo po ba sa amin ang kinaroroonan ng hukay? Wala na huli yan ng patay. Akin na hong pinalitan ng babae ng 1 linggo lamang. Ay, ibang na ba kayo? Subalit wala pang isang taon nang siya nailibing. Totoo ho ang sinasabi ko. Totoo ho ang sinasabi ko. Makailang buwan na rin ho nang siya'y aking hukayin. Ipinag-utos sa akin ng kurang malaki upang dalhin siya sa libingan ng mga insik. Pero dahil mabigat, tapos umuulan, panang gabing iyon ay... At ginawa mo ba? Huwag ho kayong magalit, Ginoo. Hindi ko ho siya isanama sa libingan ng mga insik. Mas mabuti pa hong malunod kaysa makasama sa libingan ng mga insik. Ikaw ay isa ko ng palad. Anong ginawa mo sa akin, Ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginagawa sa iyo. Anong wala? Sabihin ko sa mga tumbahan. Padre Damas ang nagkagawa. Sila kasi nga kayo. Mga bastos. Sa kabilang dako na may tunghayan ng kwento ng magkapatid na Crispin at Basilio. Ay makulong ka sa bahay lang kami. Sama natin sila. Kaya hindi na ako matatakot dito. Walang magbibintang sa akin na isa akong magnanakaw. Hindi rin matahit sa pagkakataon. Ganito na lang tayo araw-araw. Magkakasakit ako. Sana kuya pagkakasakit na lang ako palagi para naalagaan tayo namin. Ikaw kuya, pwede ka rin magkasakit para nag-aalagaan namin. Hindi pwede, Christine. Mamamatay tayong lahat. Kung titigil tayo sa pagtatrabaho, wala tayong kakainin. Magkano ba susweldohin mo ngayong buwan, kuya? 2 piso. 2 beses kasi nila ako pinagpunta. Bayaran mo na lang yung binibintang nila sa akin para hindi na tayo tawagin magnanakaw. Sige na, kuya. Ano ka ba? Wala nang kakainin ng nanay. 2 onsa ang binibintang sa iyo. Alam mo ba kung magkano yun? 2 piso. Basilio, minumultahan kita sa pagpapatunog ng kapana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggang hindi mo nilalabas ang iyong mga ninakaw. Kaya huwag nakapagpaalam ng iba. Sigurado malihintay ang nanay mamaya alas 8. Inuutusan niyo ba ako? Pero hindi po maaaring alas 9 kami umuwi. Napakalayo po na aming bahay. Anong alas 8? Alas 10 ka uuwi. Oo, ano po kami sa amin. Mga bata kayo, wala na kayong nagawa. Di naglaon at napag-initan din ng kura ang batang si Crispin. Halika ka dito, bata ka! Labanan. Magnanakaw ka! Ibalik mo yung ninakaw pera! Hindi po ako magnanakaw. Wala po akong ninanakaw. Mahal na kura. Magsisinungaling ka ba? Hindi po ako sinungaling. Bitawan niyo po ako. Bitawan niyo po ako. Tatakas ka pa? Tatakas mong bata ka? Tama na po. Nasasaktan po ako. Tama na po, Padre. Nasasaktan po ako. Tama na po. Nay! Basilio! Tulungan niyo po ako. Bata, pasaway ka. Samantala, isang pagpupulong naman ng ating tunghayan. Hindi yata tama na ngayon ang talakayin sa atin ng alkalde ang usapin sa pondo ng piyesta. 11 araw na lang ang nalalabot sa atin. Asa na ba sila? Huwag kayong mag-alala. Lahat ay nakahanda na. Maganda ang layunin ng ating plano. Hilingin lang natin na sana ay huwag magkaisa
ang matatandang liberal laban sa ating proyekto. Pakiusap, hayaan niyo akong maghain ng aking balak. Kapag nabigyan ako ng pagkakataon ng magsalita, ay iyaharap ko ang proyekto ng ating mga kaaway. Ha? E paano ang ating proyekto? Hindi mo namin kayo maintindihan. Kayo na ang bahalang maglatag ng ating. Makinig kayo. Nakausap ko kamakailan lang si Tandang Tasyo. May katwiran ng kanyang sister sa akin. May nais akong idulong sa inyo, Ginoo. Magkakaroon kayo ng punong tribunal sa Makalawa, hindi ba? Siya nga po. Kung ganon, ay huwag ninyo muna ilalatag ang inyong proyekto. Makinig ka. Higit ang galit sa inyo ng inyong mga kaaway, kaysa sa kanilang galit sa inyong mga ideya. Kaya nga naisip kong una ninyong ihain ang ideya na pinakaayaw ninyo at tiyak na kalalabanin ninyo. Pero paano naman po ang aming balak? Ang inyong balak, hayaan ninyo ang bagong miyembro ng inyong liberal ang maghain nito. Sa gayon ay hindi masyadong mainit ang mata sa kanilang kalaban. Ngunit tandaan mo, Ginoo, ang kailangan magmungkahi ng proyekto ng kalaban na ikaw, sapagkat hindi ang galit nila sa iyo kumpara sa iyong mga kasama. Mga Ginoo, ipinatawag ko kayo sa pagpupulong na ito upang pag-usapan natin ang malalapit na kapistahan ng San Diego. Ang gustong sumagot ay maaaring tumuloy. Mga Ginoo, pahintulutan niyo akong ihain ang aking panukala para sa kapistahan. Hindi namin ito matatanggap. Salungat kami sa anumang inahain. Mga Ginoo, wala pa naman akong inilalatag. Sana ipakinggan muna ninyo ito. Tiyak kung magugustuhan ninyo ang ideya. Sa halagang 3,500, maaari na tayo magkaroon ng isang kapistahang hahangaan ng lahat. At masasabing higit na makulay kaysa alinmang kapistahang itinadaos sa alinmang bayan. Ha! Kahambugan! Bumasta yata ng 5,000 ng ibang bayan habang sa ismil ang iba pa. Nais kong magtayo tayo ng isang teatro sa gitna ng plaza sa halagang 150. Sige po, at isusulat ninyo, Ginoong Direktor. 200 ang inuukol sa teatro. Nais ko rin pong maglabas ng komedya sa Tondo sa loob ng 7 gabi, sunod-sunod. 7 palabas ang nagkakahalaga ng 200 kada isa. Ang kabuuan po ay 1,400. Mangyari rin magkakaroon tayo ng maraming paputok. At hindi lamang paputok na luces at ruweda na tanging bata lamang ang magagalak, kundi mga paputok na yaong pumupukaw maging sa mga matatanda. Inaanyaya ko sa inyo pumili tayo ng mga paputok na ito. Mga 200 piraso at tig-2 piso ang halaga. Ang kabuuan ay 400. Hindi na rin nakakabili para sa akin ang mga paputok natin sa 2 piso. Mas may Sige po, pakitala, Ginoo. Maglalaan tayo ng 1,000 para sa mga paputok. Hindi lang iyan, upang maipakita sa mga kalapit bayan na tayo nakalalabi sa salapi. Minumukhahi ko na magkaroon ng 4 na hermano mayor sa 2 araw na pista at magtapon sa dagat araw-araw ng 200 inahing manok na pinirito, 100 kapong rellenado at 50 lechon, gaya ng ginawa ng kilalang si Serena. Tiyak na kilala ninyo yun, Kapitan Basil. Ganitong paraan ay maraming mamamayan ang darating sa bayan. Kaya't nais kong buksan natin ng sabungan at bahay pasugalan sa loob ng 15 araw. At ang huli, upang hindi naman natin lubos na makalimutan ang pagbibigay alaala sa mga kabili. Hindi ako makapapayag. Dinadaya tayo ni Don Filipo, hindi kami papayag sa nais mo. Kami sang-ayon sa iyo. Napakatagal ng pagdiriwang na kapistahan na gusto mo. Nakakarindi rin ang mga paputok na nais mo. At napakarami pagkain ng balak mong sayangin. Mamumulubi at magugutom ang buong bayan. At para saan ang Hermano Mayor? Para magsayang ng pera? Tama, walang saysay ang panukala mo. Sa lahat ng narito, tinatanong ko ang inyong pasya, nagkakaisa ba ang lahat sa lungatin ng nais ni Ginoong Pilipino? Oo, tama. Tama, tunay. Oo, tama. Sandali lang, pakiusap, kumalma muna kayo. Ginoong Alcalde, palintulutan niyo po ako magsalita. Huwag ko umanhingin niyo mga kamahal. Alam kong higit kayong marunong at mahusay bisa sa akin. At isang kapangasahan na ako'y magsalita ngayon
Ngunit nais kong ipamungkahi ang aking naiisip na proyekto. Iminumungkahi ko po na lumikha tayo ng bagong panonoorin na hindi nakikita sa araw-araw. Sa halip na maglabas ng komedyante tungkol sa isang prinsesa at nakikipagdigmaan at nababahira ng dugo na tulad ng ating taong-taong pinapanood, ay bakit hindi natin itanghal ang mga kaugalian na nagwawasto sa ating bisyo at kakulangan at magtataas sa mabuting kasalanan? Sa parehong pulong ay inilahad din ng binatang si Ibarra ang plano niyang pagpapatayo ng isang paaralan para sa mga kabataan. Sa kadahilan ng marami ang may ayaw sa proyektong ito, nagsimulang mapag-initan ng binata. Buhat nito ay nagkaroon siya ng maraming kaaway at mga kagalit sa bayan ng San Diego. Pakinggan niyo ang aking plano. Dadalhin ko kayo sa Mandaluyong. May bahay ron ng aking kaibigan. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko sa inyo ang inyong mga sabat. At ano naman ang gagawin ko ron? Pagkarating niyo doon, mga bansa na ako. Mga ibang bansa? Makapamuhay kayo ng maayos at walang gulo. Elias, 2 ulit man ang niligtas sa aking buhay. Sa kabila ng mga naranasan ng iyong angkan sa aking angkan. Tara't sumama ka sa akin. Total, parehas na naman tayo sumimpalad sa ating bansa. Hindi, Ginoo. Dito na lang ako sa lupain ito. Hindi nagtagal, isang malungkot na balita ang gumulat sa bayan ng San Diego. Maria, huwag kang mabibigla. Ngunit nabalitaan kong pumanaw na si Ibarra. Tia, sa inyo po nang balitaan, hindi po ako naniniwala. Crisostomo, hindi po ako naniniwala, Tia. Papa, si Ibarra. Tia. Ang balita ng pagkamatay ni Ibarra ang naging dahilan ng pananamlay at pagkakasakit ng dalagang si Maria. Magandang araw po, Senyora. Maupo muna kayo. Nabalitaan ko pong isa kayong magaling na doktor. Pakiusap, tingnan niyo po ang aking anak na si Maria. Maaari ko pong malaman kung kailan nagsimula ang karamdaman. Buhat po sa pangyayari sa pagitan ni Ibarra at ni Padre Damaso, ay naging malulungkutin po siya. Baka naman nangungulila siya sa binata. Ngunit, hindi ko sila maaaring pagtagpuin. Marahil ay mabuti kung makakahanap siya ng taong magpapalimos sa kanya sa binata. Tama. Kasama namin ngayon ang inaanak ni Padre Damaso, si Don Alfonso Linares. Pinalulugod ko ho kayong makilala. Ikan sa mga. Paumanhin. Ngunit, maaari ko bang makita ang may sakit? May sakit siya, pero magagamot at gagawin din niya. Liquor na may galo sa umaga at arabe de alchay at 2 Pildores de Emo mula sa akin. Senyor Linares, may humitong karwahe sa labas. Baka si Padre Damaso na yun. Kumusta si Maria? Ganun pa rin po, hindi pa rin mabuti ang pakiramdam niya. Aba, kung ganyan ay seryoso ang aking kapatid na pinadala niya ang sulat. Sabi niya sa akin ay nais niyang ihanap kita ng trabaho at kasama. Yung sa trabaho ay madali. Dahil nakapag-aral ka naman. Muli sa mga kasama ay halika Linares o sa atin ang senta. Aba, Don Tiago, mabuti at makalaya ka na. Maria, Iha, kumusta ka na? Magandang umaga po, Doña Victorina. Mabuti naman po. Nagpasalamat ka, Iha, at makalaya na ako. Opo, salamat sa Diyos. Abay, hindi lang sa Panginoon, Iha, pati rin sa mapapangasawa mo. Malaki ang papel niyan sa pagpapalaya sa iyo. Mapapangasawa? Hindi mo pa ba alam, Iha? Don Tiago, hindi mo pa ba nababanggit kay Maria ang kasunduan? Bueno, ako na ang magsasabi. Ipapakasal ka kay Don Linares. Papa, hindi ko po naunawaan.
Mukhang kailangan niyo pang mag-amang ng oras upang magkausap. Bueno, mauuna na kami. Anong mapapangasawa? Anong kasunduan ang sinasabi nila? Kuminahon ka, Maria. Hayaan mo kong magpaliwanag. Napag-usapan namin ni Padre Damaso na makabuti sa iyo kung kay Don Linares ka ipapakasal. Nangangailangan siya ng asawa at tingin ko ay karapat-dapat ka na kapareha mo. Alam mo, sa Ibarra lang ang tinatangi ko. Hindi ako papayag sa nais ninyo. Alam mo ang galit ng kuras kay Ibarra. Ayokong madamay ka sa galit niya sa binatang iyon. Ma, alam ninyo walang kasalanan si Ibarra at mali ang ibinibintang nila. Desisyon na ako, Maria. Sumang-ayon na rin si Padre Damaso. Kay Don Linares ka ipakakasal. Nakarating kay Padre Salvi ang balita ng pagpapakasal ni Maria sa ibang lalaki. Sabay nito ay ang pagkakalamang sa kanya ng kadiliman. Padre! Wag po, Padre! Parang awa niyo na po! Lingid sa kaalaman ng lahat na hindi lamang kasawian sa binata ang dinaramdam ng dalaga ng mga oras na iyon. Kamusta? Tinama itong binahala. Tayo po pala, Ninong. Ito may regalo ko. Salamat. Maiwan ko na kayong dalawa diyan, ha? Oh, bakit pang lungkot ng akin na may problema ka ba? Wala po, Ninong. Magsabi ka sa akin, huwag kang mahiya sa akin. Nais ko pong pumasok ng kumbento. Magmamadre po ako. Hindi kita papayagan mag-kumpento. Hindi ka nararapat doon. Dapat sa'yo magkaroon ng asawa at magkaroon ng pamilya at maging masaya. Ninong, nawala na sa akin ang lahat. Humayag akong makasal kay Ginoong Linares, kapalit ng kaligtasan ni Ibarra. Ngunit ngayon patay na siya, ay wala na akong maisip na dahilan upang sundin ang gusto niyo. Maria, alam ko masama pa rin loob mo sa akin hanggang ngayon. Pero Kumbento o kamatayan, pumili ka, Ninong. Papayagan mo akong magmadre kung magpapakamatay ako. Maria, pakiusap. Di ba na lang hilingin mo? Madre o kamatayan, buong buhay ko, Ninong. Ikaw ang nagdedesisyon sa buhay ko. Buhat na ako'y nasa sinapupunan pa ng aking ina. Hindi ba't ikaw ang nagdedesisyon na yon? Hindi kita maintindihan, Maria. Akala ho ba ninyo hindi ko alam? Nabasa ko ang liham ng aking ina. Totoo ho ba? Saksi ang langit, Ninong. Magsabi kayo sa akin ng totoo. Totoo ho bang kayo ang tunay kong ama? At totoo nila ho pag ginahasa niyo ang aking ina? Maria, Ninong, isa na lang ang aking hiling. Pakiusap naman ay pagbigyan niyo ako. Hayaan niyo na akong magmadre. Hindi ko kakayanin ng mabuhay pa kasama ang ibang lalaki. Pakiusap po. Isinusumpa ako kung sasalungat kayo sa akin, ay hindi niyo na ako makikita. Sa kabilang dako ay isang ginang ang tuluyan ng tinakasan ng bait sa labis na pangungulila sa kanyang mga anak. Basilio! Ang mga anak ko! Basilio! Ang mga anak ko! Crispin! Andito ka ba? Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Nasaan na kayo?
ang katapusan? Sinong nakaaalam sa tunay na kinahinatnan ng kwentong ito? Sinong makapagsasabi kung sino ang tama at mali? Kung sino ang masama at mabuti? Kung sino ang dapat na paniwalaan at kung sino ang dapat na katakutan? Iyon bang mga matatapang na walang kinakatakutan o iyong mga duwag na walang paninindigan?